Ito na ang sinapit ni dating Senador Bong Revilla. Ikukulong sigurado na. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto latest update tungkol dito kay dating Senador Bong Revilla. Nako, ay ito na ang kanyang malungkot na sinapit. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Ibabahagi ko po sa inyo itong kalagayan ngayon ni dating Senador Bong Revilla. Aba, ay sigurado na ho na ikukulong. Hindi po ito fake news. Mayroon po tayong batayan. Kahit kapag mayroon po kayong pagkakataon, huwag nyo pong kaligtaan panuurin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Aba, pumapalagho itong si dating Senador Bong Revilla dito sa kaso niya na pagnanakaw di umano ng pera ng taong bayan na pinadaan sa flood iskandal. Nako, matindi o ano. Ay balik kulungan, mga kaibigan. Kung ito ho, nung panahon na siya ay nasangkot sa PIDAP, panahon ni Napoles, napawalang sala ho, mga kaibigan. Napawalang sala eh. Ay kung nakatulan ho ito, disensya ay hindi na uulitin o hindi na mauulit ang ganitong pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Nako, ay balik kulungan. Ito muna ang ating tatalakayin. Sigurado na kay dating Senador Bong Revilla. But marami pong mga senador na makukulong din ngayong taong 2026. But ito ang ibabahagi ko muna sa inyo, kapit. Ito na ang matinding aksyon dito ho sa sinapit ni dating Senador Bong Revilla. Nako, matindi ho, mga kaibigan. Ito. Sumipot sa Justice Department sina dating Senador Bong Revilla at Senator Joel Villanueva para sagutin ang mga reklamo laban sa kanila kaugnay ng flood control corruption scandal. Ang detalye sa agenda report ni Liza Bonzo. Mga kaibigan, wag po kayong alis. Pagkatapos ho nitong balita na ipinabahagi ko po sa inyo, sa bandang gitna ay ibibigay ko po sa inyo ang resibo katunayan na wala ng lusot at sigurado na makukulong itong si dating Senador Bong Revilla. Sa bandang gitna po yan, patapusin lang po natin itong video na ito dahil konektado po ito, mga kaibigan, bago siya ika nga po'y mangyari ang sinasabi na sigurado na ikukulong. Ito po. Walang basihan at hindi kapani-paniwala. Ito ang iginiit ng kampo ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa panibagong reklamong inihain laban sa kanya kaugnay ng isa na namang flood control project sa Bulacan. Kaninang umaga, nagsumite ng kontrasalaysay ang dating senador sa Department of Justice. Kinumpirma ng legal counsel ni Revilla na ito ay panibagong reklamo. Sa madaling sabi, ang mga alegasyon laban kay former Senator Ramon Bong Revilla ay walang batayan. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mang-abala ng isang individual. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. Hindi ito dapat pakinggan dahil ito ay walang bigat at walang halaga. Iyan po yung abogado ni dating Senador Bong Revilla, pumapalag. At itong si dating Senador Bong Revilla ay sumugod sa DOJ upang mag-file ng ibang counter affidavit kasama ang kanyang abogado. Pumapalag nga ho Ayon ho sa abogado, yan daw po ay pang-abala lang, gawa-gawa lamang. Kayo ho ba ay naniniwala na itong kaso laban kay dating Senador Bong Revilla ay gawa-gawa lamang? O ano man ang inyong reaksyon?
sa comment section. Inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Eto na, mga kaibigan, ang resibo katunayan na itong si dating Senador Bong Revilla ay sigurado ikukulong na. Ito po ay ilang oras lamang ang nakakaraan. Ibabahagi ko po sa inyo, mga kaibigan. Ito ho. Ito. Nandyan ho. Naka-flash sa screen. Babasahin po natin. Nandyan po ang tagapagsalita ng ating Pangulo. At katabi niya ho, itong si Budots, dating Senador Bong Revilla. Ano ang sinasabi? Bong Revilla mahihirapang makalusot sa ghost project issue ayon po dito kay Undersecretary Castro. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news kung nasabi po natin na itong si dating Senador Bong Revilla ay sigurado na ang makukulong na yan ho ang katibayan, mga kaibigan. Uulitin ko, Bong Revilla mahihirapang makalusot sa ghost project issue. Ibig sabihin po niyan ay maliwanag na siya po ay makukulong sigurado na ayon sa mga ebidensya. Babasahin ko pa ang nilalaman. Kung maipapakita kasi ng ombudsman na yung proyekto na yun ay ghost, ay siya pa yung proponent, mahirapan siyang makatakas doon sa benepisyo Jose Claire Castro. Maliwanag po. At ito pa, babasahin ko po ang karugtong. Buhat sa Pilipinas Today, maaring malagay sa alanganin si dating Senador Bong Revilla kung mapapatunayang proponent siya ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan ayon kay Presidential Communication Undersecretary Claire Castro. Ayon pa kay Castro, lalong tumitibay ang presumption na nagkaroon ng kickback ang senador dahil sa personal na pagbisita ni Revilla sa proyekto na hindi naman aktwal na naipatayo. Saklap po. Binisita, kunwari binibisita, subalit wala naman pong proyektong pinapatayo. Pag nanakaw ho talaga ito, panluloko sa taong bayan, pinagsasamantalahan, kinukuha, ninanakaw ang tax nyo na binabayad. Nako, ito pa ho. Kung wala namang kickback, mapapagawa agad Napagawa ba? Giit pa ni Castro. Ayan mga kaibigan, naka-plus sa screen ang anumang resibo at katibayan. Nako, maliwanag ho, mga mahal kong taga-subaybay, na itong si dating Senador Bong Revilla ay tuluyan na at sigurado ng makukulong ng dahil sa matitibay na ebidensya na ngayon ho ay hawak ng ombudsman at mayroon din po sa DOJ. Nako, ano po ang masasabi nyo? Any reaction diyan sa comment section. Inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. May nakuha po tayo ng anumang impormasyon na malapit na ho sa katotohanan, dating senador ikukulong at mga senador na kasalukuyan. Abangan po natin yan. Ayaw ko naman pangunahan ang pamahalaan. Kaya't kapag sila ay naglabas na ng ganyang mga pahayag, ay ibabahagi ko rin po sa inyo. Mga kaibigan, yan muna ang gusto kong ibahagi sa inyo. Inuulit ko, dating Senador Bong Revilla sigurado ng makukulong. Nako, huwag kang tatakas. Sa like muna sa video nito. Abagan po ang latest development pa dito bukas dahil meron po itong parto.